Noong gabi ng July 30, 2008, ang 34 na pasahero sa Greyhound Bus 1170 ay natutulog o tahimik na nakaupo sa kanilang biyahe mula Alberta patungong Winnipeg, Canada. Ang mahabang 15 hours na biyahe ay dapat sana'y isang payapang paglalakbay na may halong tulog, smoke breaks at ilang stopover sa mga liblib na bayan sa pagitan ng dalawang lungsod. Hindi alam ng mga pasahero ng bus 11710 na may isang lalaking nagngangalang Vince Lee ang sasakay sa bus sa kahabaan ng ruta nito. Ang tahimik na Asian na nakasuot ng sunglasses ay hindi kapansin-pansin. Gayunpaman, ang kapayapaan ng gabi ay biglang nagulo ng walang dahilan na inilabas ni Lee ang isang kutsilyo at sinaksak ang lalaking katabi niya hanggang mamatay. Ang mga detalye ng karumal-dumal na krimen at ang mga sumunod na pangyayari mula sa paglilitis ni Lee ay magbabago magpakailanman sa diskusyon ng publiko ng Canada tungkol sa paggamot sa sakit sa pag-iisip sa sistema ng hustisya ng bansa. Nahati ang opinyon ng publiko sa pagitan ng mga nais ng pinakamabigat na parusa at ng mga kumikilala sa kalagayan ng mga may sakit sa pag-iisip. Kasama sa mga ito ang pamilya ng biktima ni Lee na si Tim McLean at si Vincent Lee mismo. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Sandra R2M4C, Rowena Venezuela Baruga, Lexi Eunice Estrada at kay Fine Pitch QA. Sana'y masaya ka dyan sa Italia. Nang sumakay si Tim McLean sa bus 1170 sa Alberta, bandang hating gabi ng July 30, 2008. Pauwi na siya sa Winnipeg matapos magtrabaho sa Carnival sa Alberta. Ang 23 years old na si Tim McLean ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang free spirit. Hindi niya gusto ang manatili sa isang lugar ng matagal at palaging nais niyang maglibot ibang lugar at magtrabaho ng iba't ibang trabaho. Ang pagtatrabaho sa Carnival sa Alberta ay perpekto para sa kanya dahil nakakasalamuha niya ang maraming tao sa kanyang trabaho bilang isang carnival barker. Ang mga carnival barker ay ang mga taong nag-aanyaya sa mga bisita ng carnival na maglaro ng mga laro. Ang trabaho ay nagbibigay kay Tim ng kalayaan na ipahayag ang kanyang sarili at magsaya habang nakikilala ang mga bagong tao. Ngunit mahaba ang mga araw at pagod na si Tim. Matapos ang trabaho sa carnival, nagpasya siyang umuwi para sa kinakailangang pahinga. Pagkatapos sumakay sa bus, napansin ng mga pasahero na sa gabi ng July 30, mabilis na nakatulog si Tim na nakaupo malapit sa likuran ng bus, isang hilera bago ang banyo. Nakasuot siya ng headphones at nakasandal ang ulo sa bintana habang natutulog. Hindi niya alam na bandang 6:55 p.m., huminto ang bus sa maliit na bayan ng Erickson, Manitoba para sa isang regular na stopover. Dito sumakay ang bagong pasahero na si Vincent Lee. Nang sumakay si Lee sa bus, umupo siya malapit sa harapan. Bukod sa pagsusuot ng sunglasses sa gabi, ang 44 years old na si Lee ay hindi kapansin-pansin. Pagkatapos umupo malapit sa harapan, tahimik siyang naupo ng halos isang oras hanggang huminto ang bus sa gilid ng kalsada para sa isang nakatakdang smoke break. Maraming pasahero ang bumaba para magyosi, kasama na si Lee. Ayon sa isang pasahero na nakipag-usap kay Lee sa break na iyon, siya ay kalmado at magalang. Nakipag-usap siya kay Lee at nagkaroon din ng kaunting usapan sa isang babaeng pasahero. Hindi na maalala ng pasahero kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit sinabi niyang, ito ay normal at hindi kakaiba. Nang matapos ng mga pasahero ang kanilang pagyoyosi, pinabalik sila ng bus driver sa loob ng bus upang ipagpatuloy ang kanilang biyahe patungong Winnipeg. Ngunit nang bumalik si Lee sa bus, sa halip na umupo sa parehong upuan sa harapan, pinili niyang umupo sa likuran katabi ni Tim McLean. Sa oras na ito, hindi tiyak kung gising o tulog si Tim. May mga nagsasabing nagising siya at bumati kay Lee, habang ang iba naman ay nagsabing tulog siya buong oras. Ano man ang totoo, lahat ng pasahero ay nagkakaisa na walang pagtatalo sa pagitan nina Lee at McLean o kahit sino pa. Lahat ng pasahero ay kalmado at nais lamang makauwi matapos ang mahabang biyahe. Ngunit ang kapayapaan ay magugulo makalipas ang 30 minutes mula sa smoke break, bandang 8:30 p.m. ng gabing iyon. Walang anumang babala.
Tumayo si Lee at walang sabi-sabing naglabas ng malaking hunting knife. Sinimulan niyang saksakin si Tim sa leeg ng paulit-ulit habang natutulog ito. Ayon sa pasaherong nakaupo sa harap ni Lee, nakita niya ang buong pag-atake. Walang sinabi si Lee bago tumayo at bunutin ang patalim, kahit na sa panahon ng pag-atake. Itinasak ni Lee ang kutsilyo sa leeg ni McLean ng 8 o 9 na beses sa simula ng pag-atake. Tumakbo ang isang lalaki pasulong para kunin ang atensyon ng bus driver, habang si Tim ay sumisigaw sa sobrang sakit. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog at hindi napapansin ang nangyayari sa paligid nila. Agad na huminto ang bus driver sa gilid ng kalsada. Pagkahinto, lumapit ang isang pasahero upang tingnan kung paano siya makakatulong. Ang pasaherong ito ay isang veterano at nagsilbi sa Canadian Army. Pakiramdam niya ay may sapat siyang pagsasanay at karanasan upang mapigilan si Lee. Gayunpaman, habang papalapit siya kay Lee, tumigil sa pagsigaw si Tim. Agad niyang napagtanto na patay na si Tim at hindi na siya maililigtas. Tumakbo ang pasahero kasama ang iba pang mga sakay ng bus papunta sa gilid ng highway. Habang nangyayari ito, isang long-haul trucker ang nakakita sa bus na huminto at sa mga pasaherong naglabasan. Agad niyang napagtanto na may mali at huminto siya upang tingnan kung paano siya makakatulong. Nang makausap niya ang isang hindi pinangalanang Army veteran, sinamahan sila ng isa pang lalaki. Nagpa siya silang subukang pigilan si Lee bago dumating ang mga pulis. Armado ng isang crowbar at 2 kutsilyo, bumalik ang 3 sa bus. Nakita nila si Lee na hinihiwa ang ulo ni Tim at pati ang tiyan nito. Nang makita sila ni Lee, agad siyang sumugod sa mga lalaki. Napagtanto ng 3 na hindi titigil si Lee, kaya nagpa siya silang ikandado siya sa loob ng bus. Pagkalabas nila, hinawakan ng mga lalaki ang pinto habang sinusubukan ng bus driver na ikandado ito. Habang ginagawa nila ito, sinubukan ni Lee na ipasok ang kanyang braso sa pinto at sinaksak sila gamit ang kutsilyo. Bagaman malakas si Lee, mas malakas ang mga lalaki at nagawa nilang maisara at maikandado ang pinto. Sinubukan ni Lee na pumunta sa upuan ng driver at patakbuhin ang bus, subalit nagawa ng driver na patayin ang ignition ng bus ng remote kaya hindi ito nagawa ni Lee. Matapos malak sa loob ng bus, hindi na siya makalabas. Bumalik si Lee sa katawan ni Tim, pinagpatuloy niya ang pagsaksak at paghiwa dito hanggang sa maputol ang ulo niya, saka sa buong view ng lahat ng pasahero ay naglakad siya patungo sa pinto habang nasa isang kamay ang ulo ni Tim at ang kanyang duguang kutsilyo sa kabilang kamay. Wala pa rin siyang imik at walang mababakas na emosyon. Ibinagsak ang ulo sa sahig at ipinagpatuloy ang pagputol sa katawan. Ang ilang pasaherong nakasaksi ay naduwal sa nasaksihan at hindi makapaniwala sa nakakatakot na mga pangyayari. Di nagtagal, dumating ang Royal Canadian Mounted Police o RCMP sa lugar at naglagay ng perimeter sa paligid ng bus. Dinala nila ang mga pasahero sa isang ligtas na lugar habang ang mga armadong opisyal ay nakipagnegosasyon kay Lee. Ang mga negosasyon kay Lee ay walang nangyari sa loob ng 4.5 oras. Patuloy na sinira ni Lee ang katawan ni Tim at sinabi sa RCMP na mananatili siya sa bus magpakailanman. Ngunit para kay Lee, ang magpakailanman ay tila ilang oras lamang dahil bandang 1:30 AM, binasag niya ang isang bintana at lumabas. Pagkababa niya, pinatumba siya ng mga pulis bago siya tuluyang mapigilan at madala sa custody. Sa kanyang pag-aresto, si Lee ay balot ng dugo ng biktima mula ulo hanggang paa. Sinabi rin niya sa mga pulis na siya ay nagsisisi at hiniling na patayin siya. Kahit na ang hitsura ni Lee ay nakakatakot na tanawin, ang natuklasan at hindi natuklasan ng mga pulis ang naging pinaka-nakakatakot na aspeto ng kasong ito. Higit pa sa pagputol ng ulo ni Tim, ang katawan ay nagkaroon ng higit sa 100 iba't ibang saksak at hiwa ng mga sugat na naglabas sa bituka at ang mga piraso ng natagpo ang laman na nakalagay sa loob ng mga plastic bag sa buong bus. Sa bulsa ni Lee ay natagpuan ang ilong, dila at isang tenga. Matapos mabawi ang lahat ng parte ng katawan ni Tim, ay napagtanto nila na ang mga mata at isang tipak ng puso ay hindi nakita.
kaya ipinagpalagay ng mga pulis na kinain ito ni Lee. Matapos maging publiko ang mga detalye ng karumaldumal na pag-atake, naging isang international sensation sa media si Lee. Ang pangunahing tanong sa isipan ng lahat ay hindi kung ginawa niya ito o hindi, kundi kung bakit. Upang masagot ang tanong na iyon, kailangang suriin ng mga pulis at mga prosecutor ang bawat aspeto ng buhay ng isang taong may malubhang sakit sa pag-iisip, ngunit sa ibang paraan ay isang karaniwang tao lamang. Si Vincent Lee ay ipinanganak sa China noong 1964. Matapos makakuha ng degree sa computer science mula sa Wuhan Industrial University noong 1992, nagtrabaho siya bilang software developer sa Beijing mula 1994 hanggang 1998. Noong 2001, legal siyang nag-immigrate sa Canada at naging ganap na Canadian citizen noong 2005. Sa panahong ito, nagpakasal siya sa isang babaeng kilala lamang bilang Anna. Hindi malinaw kung nagkakilala sila sa China o Canada at kung ano ang kanyang nationality. Ang tanging tiyak ay sa panahon ng pag-atake, ang dalawa ay hiwalay na ngunit naninirahan pa rin ng maayos na magkasama. Sa unang tingin, ang pag-atake ay may lahat ng palatandaan ng isang taong may malubhang sakit sa pag-iisip. Dahil dito, partikular na sinuri ng mga pulis ang kanyang background upang patunayan kung si Lee ay may sakit sa pag-iisip o anumang uri ng criminal background. Bagaman walang bahid ang kanyang record, may ilang ebidensya ng sakit sa pag-iisip. Noong 2003, natagpuan si Lee na naglalakad sa gilid ng highway sa Ontario. Nang tanungin siya ng mga pulis kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang naghahanap siya ng trabaho. Hindi malinaw kung ano ang nagdulot ng hinala ng mga pulis sa kanyang kilos, ngunit dinala siya sa isang mental health facility sa Ontario para sa pagsusuri. Matapos ang isang hindi tiyak ngunit marahil maikling panahon, umalis si Lee sa ospital laban sa rekomendasyon ng doktor na manatili. Pagbalik niya sa bahay, hiniling ni Anna na magpagamot siya, ngunit tumanggi si Lee. Bukod sa isang insidenteng ito, walang iba pang dokumentadong kaso ng pakikipag-ugnayan sa mga pulis o paggamot para sa sakit sa pag-iisip. Ayon sa kanyang mga boss sa Walmart at isang restaurant kung saan siya nagtrabaho, si Lee ay palaging isang mabuting manggagawa at maaasahan, bagaman tahimik siya. Ang kanyang dating asawa ay nakakita ng higit pang mga hamon niya sa sakit sa pag-iisip sa bahay. Sinabi niya na madalas siyang nahihirapan matulog at kumain. Sinabi niya na minsan ay sumasakay si Lee ng mahabang biyahe ng bus nang walang paalam at naglalakbay kung saan-saan. Minsan pangaraw ay umiyak si Lee sa kanya at sinabing nakita niya ang Diyos. Bagaman tiyak na isang dahilan para mag-alala, nang tumanggi si Lee na magpagamot para sa kanyang mental health, siya ay nagparaya. Ang kalusugan sa pag-iisip ni Lee ay patuloy na lumala mula noong July. Siya ay natanggal sa trabaho sa Walmart, habang ang ilang mga report ay nagsasabing nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa isang empleyado. Ayon sa mga panayam ng mga psychiatrist kay Lee, sinabi niyang nagsimula siyang makarinig ng mga boses sa kanyang ulo. Sa kalaunan, sinabi ng mga boses na kailangan niyang umalis sa Edmonton, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang dating asawa, at lumipat sa Winnipeg upang maghanap ng trabaho at bagong buhay. Bago siya umalis, nagsulat siya ng isang liham sa kanyang dating asawa na nagsasabing aalis na siya at magsisimula ng bagong buhay. Noong tanghali ng July 28, sumakay siya ng bus sa Edmonton at nagbiyahe hanggang sa sumunod na gabi ng July 29 nang bumaba siya sa isang rural na bayan na tinatawag na Erickson sa Manitoba Province. Pagkababa sa bus stop, ginugol niya ang susunod na araw sa pag-upo sa isang upuan. Kapag hindi siya nakaupo, sinusunog niya ang ilan sa kanyang mga damit. Itinatapon ang iba sa basurahan at sinusubukang ibenta ang iba pa. Kinabukasan, inilagay niya ang kanyang laptop sa bangketa katabi ng upuan na may karatulang for sale na $600 or best offer. Isang lokal na residente ang ilang beses na dumaan sa kanya at nagpa siya na tanungin tungkol sa pagbili ng computer. Ayon sa kanya, nakipagtawaran siya kay Lee sa presyo. Sa huli, nagkasundo sila sa halagang $60 at pumunta ang teenager na lalaki sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Matapos bilhin ang laptop, dinala ito ng binatilyo sa bahay at napagtanto niyang wala siyang password.
Bumalik siya kay Lee para kunin ito at agad namang ibinigay ni Lee ang password. Pag-uwi ng binatilyo, tiningnan ng kanyang ina ang computer upang tiyakin na walang pornografiya dito. Sa halip, nakita nila ang ilang job resumes, mga email na nakasulat sa Chinese at ilang mga larawan ng kalikasan na tila kuha sa British Columbia. Bagaman tila walang halaga, ang pakikipag-ugnayan ni Lee sa binatilyo ay mahalaga dahil ito ay karagdagang ebidensya ng estado ng pag-iisip ni Lee. Si Lee ay magiliw at hindi agresibo. Nagkaroon siya ng simpleng kaaya-ayang pakikipag-usap sa binatilyo. Ang kanyang mga aksyon ay sumusuporta rin sa manic episode na dinaranas ni Lee noong panahong iyon. Kahit na sinabi niyang nais niyang magsimula ng bagong buhay sa Winnipeg, ang pagbebenta ng lahat ng kanyang mga ari-arian ay direktang sumasalungat sa layuning ito at nagpapatunay na wala siya sa tamang estado ng pag-iisip. Nang bumalik ang binatilyo sa parehong lugar, nakita niyang umaalis na ang Greyhound bus at wala na ang lalaki. Hindi niya alam na nasaksihan niya ang simula ng mga pangyayari. Hindi pa man lumilipas ang 2 oras. Nasa kustodya na ng mga pulis si Lee at kinasuhan siya ng second-degree murder. Ginawa ito ng gobyerno dahil alam ng mga pulis mula sa simula na ang kanyang mental state ay questionable. Upang makasuhan ng first-degree murder, kailangang patunayan ng mga prosecutor na may intensyon mula sa simula. Ngunit sa second-degree murder, hindi na kailangan patunayan ang premeditation dahil ang isang taong may sakit sa pag-iisip ay walang kakayahang magplano ng ganoon. Alam ng mga prosecutor na ang kaso ay magtutuon sa mental competency ni Lee. Parehong nagpasya ang estado at depensa na ipa-examine si Lee sa mga psychiatrist. Sa kanyang panayam sa kanila, sinabi ni Lee na ang mga boses sa kanyang ulo ay nagsabi na si Tim McLean ay isang masamang demonyo na papatay sa kanya at sa ibang tao. At ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang buhay ay patayin ang demonyo. Nang ipinaliwanag ni Lee kung bakit niya pinaslang at pinira-piraso ang katawan ni McLean, sinabi niyang ang mga boses sa kanyang ulo ang nagsabi na muling mabubuhay ang katawan ni McLean at kailangan niyang putulin ito upang maiwasan iyon. Sa isang bihirang pangyayari sa kanyang competency trial, parehong psychiatrist ang nag-diagnose kay Lee na may malubhang kaso ng schizophrenia. Sinabi rin nila na siya ay nakakaranas ng mga delusyon at ang manic episode na dinaranas niya noong oras ng pag-atake ay patuloy pa rin. Dahil sa napakaraming ebidensya ng kanyang sakit sa pag-iisip, nagpasya ang hukom na si Lee ay not criminally responsible at dadalhin siya sa isang mental institution. Ang pagkakatuklas na si Lee ay not criminally responsible, na kilala bilang NCR sa mga korte ng Canada, ay hindi na dapat ikagulat ng sinuman. Ang nagdulot ng galit ng publiko ay ang kanilang pagkaalam kung paano tinitingnan at tinatrato ng sistema ng hustisya ng Canada ang isang NCR finding. Sa Canada, ang matagumpay na NCR finding ay nangangahulugang ang isang tao ay talagang gumawa ng krimen. Ngunit dahil sa malubhang sakit sa pag-iisip, hindi sila maaaring managot sa kanilang mga aksyon. Ito ay dahil ang karamihan sa mga krimen ay may 2 bahagi. Una, ang akusado ay dapat gumawa ng aktwal na kilos. Pangalawa, ang akusado ay dapat may intensyon na gawin ang kilos. Dahil ang mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip ay hindi maaaring bumuo ng tamang intensyon, hindi sila dapat managot sa kanilang mga aksyon. Sa halip, sa ilalim ng batas ng Canada, ang mga nahatulang not criminally responsible ay sinesentensyahan ng walang tiyak na panahon sa isang Canadian mental institution. Sa ilalim ng batas, ang mga pasyenteng ito ay pinipilit na sumailalim sa mahigpit na regimented at regulated psychiatric treatment. Ang mga sumusunod ng maayos sa paggamot at sumusunod sa mga utos ng kanilang doktor ay binibigyan ng magagandang pagsusuri na maaaring makatulong sa kanilang paglaya. Ang mga hindi maganda ang tugon o tumatanggi sa paggamot ay patuloy na gagamutin hanggang sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Para sa mga pasyente tulad ni Lee, ang tanging pag-asa ng paglaya ay mula sa isang board na binubuo ng isang psychiatrist, isang abogado, at isa pang miyembro na hindi abogado o psychiatrist. Sinusuri ng board ang lahat ng aspeto ng record ng pasyente.
at nagbibigay ng mga rekomendasyon tungkol sa iba't ibang pribilehiyo na maaaring ibigay, tulad ng supervised walks sa paligid ng pasilidad hanggang sa ganap na paglaya. Nang marinig ng pamilya ni McLean ang hatol na si Lee ay not criminally responsible, sila ay nagalit. Ang kanilang pamilya at mga taga-suporta ay nagsabing kahit gaano kalubha ang sakit sa pag-iisip ni Lee, ang krimen ay krimen at dapat siyang ikulong habang buhay. Sa kabilang banda, ang mga sumusuporta sa kabilang argumento ay nagsabing ang mga taong may malubhang kapansanan ay dapat makatanggap ng tamang paggamot upang muling makabalik sa lipunan. Ang batas ng Canada na nagpapahintulot sa paghatol ng mga mamamayan bilang not criminally responsible ay isang hakbang sa tamang direksyon patungo sa pagtulong sa mga tunay na nangangailangan nito. Gayunpaman, ang mga tumututol ay nagsasabing hindi sapat ang batas upang magbigay ng hustisya sa mga biktima o sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, sumiklab ang argumento tungkol sa mga bilanggo na may sakit sa pag-iisip sa Canada. Sa suporta ng pamilya ni McLean na pinamumunuan ng ina ni Tim, nagsagawa sila ng kampanya sa Canadian Parliament upang baguhin ang batas. Nais nilang ang mga nahatulang not criminally responsible ay ikulong habang buhay, kahit gaano pa sila kaligtas sa lipunan o gaano man sila tumugon sa paggamot. Ano man ang panig ng argumento, isang bagay ang tiyak. Si Vincent Lee ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kahit na naiwasan ni Lee ang pagkakakulong, ang quality ng kanyang buhay ay hindi kanais-nais. Matapos siyang dalhin sa Selkirk Mental Health Center sa Manitoba, sumailalim siya sa mahigpit na pangangalaga at nakakulong sa kanyang silid 24 oras sa isang araw. Ayon sa testimonya ng isang kapwa-pasyente, mas mabuti pa ang buhay sa bilangguan. Sa bilangguan, pinapayagan ang mga preso na lumabas ng kanilang mga selda, makipag-ugnayan sa ibang mga pasyente, at magtrabaho upang makabili ng mga gamit sa kantin. Maaari rin silang mag-ehersisyo sa gym ng bilangguan o maglaro ng iba't ibang laro tulad ng soccer o volleyball. Maaari rin silang bumili ng personal na telebisyon para sa kanilang mga selda upang manood ng anumang nais nila. Ngunit sa Selkirk, ang mga ganitong luho ay hindi posible. Bilang isang pasyente sa mental institution, ang mga simpleng bagay tulad ng paglakad sa labas ng 15 minutes ay malaking pribilehiyo na. Ayon sa kapwa-pasyente ni Lee, kailangan nilang gumugol ng mga taon upang makakuha ng magagandang pagsusuri bago sila payagan na maglakad sa paligid ng pasilidad. Kadalasan, walang interaksyon ang mga pasyente sa isa't isa. Mayroon ding kaunting libangan na may isang TV lamang sa bawat palapag na nakatutok sa isang channel na hindi nagbabago. Kinumpirma ng mga doktor ang mga salaysay ng mga pasyente na nagsasabing tulad ng isang bata, kailangang ipakita ng mga pasyente sa Selkirk na mapagkakatiwalaan sila ng mga tauhan bago sila bigyan ng mga pribilehiyo o kahit na ang pinakasimpleng gawain tulad ng paglakad sa labas. Dahil sa mahigpit na kontrol, nagalit ang publiko nang malaman ng media noong 2011 na binigyan ng review board si Lee ng escorted walks sa Selkirk grounds. Maraming Canadians ang nagtanong kung bakit dapat payagan si Lee na lumabas ng secure facility. Sinasabi nila na ang tanging ligtas na lugar para sa kanya ay ang ikulong siya 24 hours sa isang araw. Ang mga sumusuporta sa paggamot ng mga may sakit sa pag-iisip ay nagsabing tumugon ng maayos si Lee sa paggamot. Nakita ng review board ang libu-libong pasyente sa mga nakaraang taon. At kahit nakaraniwang tumatagal ng 10 hanggang 15 taon ng paggamot upang makarating sa kalagayan ni Lee sa loob lamang ng 2 taon, obligado ang board na kumilos sa pinakamahusay na interes ng pasyente. Gayunpaman, dahil sa matinding backlash tungkol sa mga alalahanin sa seguridad, binawi ng board ang desisyon nito at ipinagpaliban ang pagbibigay kay Lee ng escorted walks sa paligid ng pasilidad. Simula noong May 2012, nagdulot ng mas maraming atensyon sa media ang paggamot kay Lee nang siya ay bigyan ng supervised day passes sa mga lokal na bayan. Kahit na ang kanyang day passes ay kailangang kasama ang isang pulis at isang staff member, ang katotohanang pinayagan si Lee na lumabas ay nagdulot ng galit. 2 taon ang lumipas.
nalaman ng mga lokal na politiko at media na binibigyan ng review board si Lee ng unsupervised day passes mula 30 minutes hanggang isang buong araw. Dahil dito, muling uminit ang debate tungkol sa mga may sakit sa pag-iisip na nagkasala. Ang mga tumututol ay nagsabing nabigo ang estado na paghiwalayin ang mga mapanganib at hindi mapanganib na may sakit sa pag-iisip na nagkasala. Ang katotohanan na pinapayagan ang isang sinasabing baliw na magkaroon ng unsupervised access sa mga komunidad sa Manitoba ay malaking alalahanin para sa marami. Pinangunahan ng ina ni Tim McLean ang mga pagsisikap na baguhin ang NCR Act. Sa suporta ng mga lokal na parliamentarians, nagdraft sila ng batas na magka-categorize sa mga NCR offenders sa dalawang grupo. Ang mga nagkasala ng matinding pisikal na karahasan at ang iba pang mga pasyente. Ayon sa batas, ang mga pasyenteng ito ay dapat ikulong habang buhay, habang ang iba pang natagpuang not criminally responsible ay magkakaroon ng pagkakataon na makalaya. Sa kabila ng atensyon ng media at iminungkahing batas, hindi binawi ng review board ang kanilang mga desisyon na binabanggit ang malinaw at komprehensibong medikal na ebidensya na tumutugon ng maayos si Lee sa paggamot. Bagaman tumutugon ng maayos si Lee, ang kontrobersya sa paligid ng kanyang kaso ay sapat na upang magdulot ng malaking pagbabago sa batas ng Canada. Noong July 2014, nilikha ng Not Criminally Responsible Reform Act ang dalawang kategorya ng mga nagkasala. Ang mga nagdulot ng pisikal na pinsala sa ibang tao ay inilagay sa bagong kategorya na tinatawag na high-risk NCR. Ang mga natagpuang high-risk NCR ay hindi automatikong makakalaya sa rekomendasyon ng review board. Sa halip, isang criminal court judge ang kailangang mag-aproba ng rekomendasyon ng board. Sa ganitong paraan, nakamit ng mga taga-suporta ni McLean ang isang bahagyang tagumpay. Bagaman hindi nila napigilan ang mga may sakit sa pag-iisip na makalaya, ginawa nilang mas mahirap ito. Para kay Lee, dahil ipinasa ang batas pagkatapos ng kanyang pagkakasala, hindi ito maaaring ipatupad sa kanya. Sa halip, sa rekomendasyon ng review board, maaari siyang bigyan ng buo at walang kondisyong paglaya. Gayunpaman, kailangan niyang patuloy na magpakita ng magandang tugon sa kanyang paggamot kung nais niyang makalaya. Bagaman tumutugon ng maayos si Lee sa kanyang mga gamot at therapy, nagpatuloy ang kontrobersya sa paligid ng kanyang paggamot hanggang 2015. Sa panahong ito, nalaman ng publiko na hindi lamang siya binibigyan ng unsupervised day passes, kundi mayroon na rin siyang cellphone at nakatira sa isang group home malapit sa Winnipeg. Muling tumugon ang kanyang medical team sa negatibong reaksyon ng publiko na nagsasabing hindi nagkaroon ng hallucinations si Lee sa loob ng isang taon at patuloy na nagpapakita ng malaking pagbuti sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Sinabi rin ng kanyang mental health team na dahil sa matinding media coverage sa kanyang paggamot, nakatanggap si Lee ng mga banta sa ilang mga day passes at hinarap ang pagsusuri ng publiko. Ipinaglaban ng kanyang team na siya ay nasa supervised release. Si Lee ay patuloy na hinusgahan ng publiko na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na parang nakakulong sa bilangguan. Sa kabutihang palad para kay Lee, nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa pagprotekta sa kanyang sarili mula sa mga banta at panggigipit sa lipunan. Marahil dahil sa matinding negatibong atensyon ng media, pinayagan si Lee na legal na baguhin ang kanyang pangalan sa Will Lee Baker noong 2016. Sa parehong taon, binigyan din siya ng karapatang mamuhay ng mag-isa basta't sumusunod siya sa ilang mga kondisyon. Kasama sa mga kondisyong ito ang pakikipagkita sa mga counselor, pag-inom ng kanyang mga gamot, at pag-check-in sa mga medical staff. Ang balita na maaari ng mamuhay mag-isa si Lee ay nagdulot ng galit sa maraming tagapagtaguyod na nais siyang ikulong habang buhay. Marahil walang mas nagalit pa kaysa sa ina ni McLean. Nang malaman niyang mag-isa nang namumuhay si Lee, labis siyang nagalit at sinabi niyang wala siyang masabi. Ang iba ay nagulat din. May mga nagsabi na kahit na patuloy na mamuhay mag-isa si Lee, dapat siyang pilitin na mamuhay sa ilalim ng supervised release habang buhay. Ang mga tumututol ay nagsabing kahit na maganda ang kanyang ipinakita sa ospital,
Ang pamumuhay ni Lee ng mag-isa na walang oversight ay masyadong delikado para sa kaligtasan ng publiko. Gayunpaman, hindi ganoon ang pakiramdam ng review board. Matapos ang halos isang taon ng supervised independent living, noong February 6, 2017, bumoto ang review board ng nagkakaisa upang bigyan si Lee ng unconditional discharge. Ibig sabihin nito, matapos ang halos 9 na taon ng paggamot, si Lee ay ganap nang maibabalik sa lipunan ng Canada. Hindi na niya kailangang i-report ang kanyang address, mag-check-in sa kanyang mental health team o kahit uminom ng kanyang mga gamot. Bagaman iniulat ng kanyang mental health team na sila ay umaasa na patuloy na gagawin ni Lee ang tama, marami pa rin ang nagdududa. Sa kabila nito, sinabi ni Lee na nais niyang gugulin ang susunod na 2 o 3 taon sa Winnipeg. Nais din niyang magsimula ng bagong vocational course para sa isang hindi pa isiniwalat career change. Ipinahayag din ni Lee ang interes na bisitahin ang kanyang bansang China sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung nagawa niya ang mga ito o hindi ay hindi alam, dahil mula nang bigyan siya ng buong paglaya, si Lee ay nanatiling malayo sa media coverage at tila hindi na siya pinapansin ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Bagaman ang pagkamatay ni Tim McLean ay tiyak na trahedya at kakilakilabot sa lahat ng aspeto, hindi dapat kalimutan ng mga tao na minsan ang salarin ay biktima rin. Si Vincent Lee ay hindi kailanman nanakit ng sinuman bago o pagkatapos ng pag-atake, at siya ay biktima ng kabiguan ng modernong lipunan na seryosohin ang paggamot sa kalusugan ng pag-iisip. Bagaman may mga makabuluhang hakbang na nagawa sa Canada at sa ibang lugar mula noong 2008 sa pagkilala at paggamot sa mental health, marami pa rin kailangang gawin. Marahil ang pinakamalaking tanong na lumabas sa kasong ito ay kung paano papanagutin ang mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip sa kanilang mga aksyon. Parehong panig ng argumento ay sumasang-ayon na ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng masinsinang paggamot, ngunit ang haba ng kanilang pagkakakulong ay patuloy na nagdudulot ng matinding debate. Hanggang ngayon, at habang may merit ang parehong panig sa kanilang mga argumento, maaaring nasa gitna ang kompromiso. Ngunit anuman ang debate, hindi dapat kalimutan ng mga tao na sa pinakasentro ng kasong ito si Tim McLean ay isang ganap na inosenteng biktima at si Vincent Lee ay isang taong may malubhang sakit.